Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad po ng mga komunidad at ng ating pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayong araw dito sa ating programa si Council Member Aliana Lagasca mula po sa NAPC Youth and Students Sectoral Council o YSSC upang talakayin ang mga agenda na isinusulong ng YSSC hinggil sa mental health. Magandang umaga at welcome dito sa ating programa, Aliana. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, Ms. Dayan, sa ating mga tagapakinig at sa ating mga tagapanood. Ang araw na ito ay ang uling araw ng Setyembre at ang Setyembre ay obserbasyon natin ng Suicide Prevention Month. At bukas, October, ang simula ng Mental Health Month. Kaya naman talagang napapanahon ang pag-uusap natin ngayon patungkol sa kalusugang pangkaisipan. Napapanahon at napakahalaga. Isang major concern ito ng ating mga kabataan. So talking about that, bakit mahalaga na itong mga selebrasyon na ito na iyong nabanggit at paggunita para mapalaganap natin yung kaalaman sa publiko tungkol sa mental health? Actually po, kung tayo ay titingnan natin ang kalusugang pangkaisipan, dapat talaga hindi lamang during September and October ito pinag-uusapan dahil ang kalusugang pangkaisipan ay isang positibong aspeto ng ating buhay. Kaya naman ngayon, na September and October, meron tayong mga celebration na pwede natin na gawin. Sana mas bigyan pa natin ng pansin ang ating kalusugang pangkaisipan, mas maging aware tayo kung ano nga ba ito at magkaroon tayo ng mga iba't ibang programa patungkol dito. Okay. Ano ba yung mga isinusulong ng inyong konseho para mas mapalawak pa yung awareness tungkol dito at mas mapalawak pa yung serbisyo na may kaugnayan sa mental health? So, sa amin po sa Youth and Students Council, malaking bagay po sa amin na malaman ng mga estudyante at ng ating mga kabataan kung ano nga ba ang patungkol sa kalusugang pangkaisipan. Nariyan na rin yung mga iba't ibang panukala o batas na meron tayo para alam din ng mga bata at kabataan at mga estudyante kung ano ang kanilang mga karapatang pantao. Nandiyan na po yung Mental Health Act o yung RA 11036 na nagbibigay sa atin ng mas maraming impormasyon patungkol sa kalusugang pangkaisipan. Nakaangkla na rin yung mga serbisyo na kinakailangan natin para mapangalagaan natin ang ating wellness. Nandiyan din po yung RA 12080 o yung Promotion of Mental Health and Well-being in Basic Education na naglalayong magbigay sa mga estudyante ng pagkakataon na magkaroon ng mas maraming serbisyo sa loob mismo ng paaralan para sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Nandiyan din yung mga issue ng, kunwari, bullying na gusto din natin sana na masagpo sa loob ng mga paaralan. Well, paano naman natin iuugnay, Aliana, yung issue ng kahirapan dito sa mental health? Pag pinag-usapan po kasi natin ang kahirapan, hindi lamang ito yung patungkol sa economical na aspeto na kung wala tayong pera, etc. Pero kasama na din po dito yung usapin patungkol sa access sa mga basic services. At syempre, yung opportunity to actually learn, opportunity to have decent work, etc. Kaya naman, itong mga aspeto na to, iba't ibang aspeto sa ating buhay, katulad ng pag-aaral, pagtatrabaho, ay talagang nakaka-impluwensya din po sa ating kalusugang pangkaisipan. At syempre, nandyan na rin yung mga iba't ibang mga pagsubok na napagdadaanan sa pang-araw-araw kasi dapat hindi natin makakalimutan na yung ating coping o yung ating kaparaanan kung paano natin pinagtatagumpayan yung mga pang-araw-araw na problema ay parte din ng ating kalusugang pangkaisipan. Kaya siyempre kung hirap na hirap tayo dahil sa kahirapan, malaking bagay at makaka-apekto talaga ito negatively sa ating mental health. Okay, so clearly isinusulong ninyo na mas maging accessible pa itong mga serbisyong medikal na may kaugnayan sa mental health. Pero paano ba natin ito maiiwasan na dumating pa sa punto na magkaroon ng mental health concerns or issues ang ating mga kabataan?
salamat po sa pag-raise ng tanong na yan, no? Kasi isa din yan sa mga talagang pinaglalaban, hindi lamang ng konseho ng NAPSI Youth and Student Sector Council, pero pati na rin ng maraming youth organizations sa ating bansa. So nauna na dyan, syempre, yung ating edukasyon patungkol sa mental health na hindi lamang yung mga kabataan ang matuto patungkol dito, pero pati na rin yung mga ibang tao dahil malaki po sa aspeto ng kalusugang pangkaisipan ang impluensya ng ating mga relationships. So important na sa loob ng ating mga pamilya, no, nagkakaroon ng mas magandang relasyon ang mga magulang, ang mga anak, para magkaroon sila ng better support system. Kasi maraming challenges ngayon, no? Maraming nangyayari sa lipunan natin at this time. At napakahirap din naman talaga na pagtagumpayan lahat ng mga negative feelings na nararamdaman kung wala tayong suporta mula sa mga taong pinagkakatiwalaan natin, mula sa ating mga family members and even our friends. Pangalawa po, no, it's still an issue po, no, ng specialized services, no? Because we have very few psychometricians, very few psychologists and psychiatrists in the country, and very few facilities that can actually support yung ating specialized care na tinatawag, no? Nitong nakaraan lang, actually, nung nakaraang linggo, no, congratulations sa mga bagong psychologists sa ating bansa. Pero kung titingnan pa rin natin sila, less than 3,000 pa rin yung number. Kulang pa rin po. Okay. Kaya nga ang talagang gusto namin na mangyari, ang pinaglalaban namin ay yung preventive measures galing sa informal community care. So alagaan po natin yung isa't isa, no? Dahil malaking aspeto po talaga sa parte ng coping ng isang tao ay yung kanyang mga relationship. So be kinder to one another, definitely, and hopefully, no, isa din itong panawagan o wake-up call para sa lahat na tingnan din natin, no, yung ating very own self. Ano ba yung pagtanaw natin sa sarili natin? Kilala ba natin yung ating mga sarili? Alam ba natin yung ating mga kalakasan? Paano ba natin ginagamit yung mga kalakasan natin para mapagtagumpayan yung mga pang-araw-araw na problema and all other components that there is? Dahil malaking bagay po sa ating kalusugang pangkaisipan yung ating self, no? So it's really taking care of oneself so we can also take care of others. Okay. Now, in terms of convergence, Aliana, ano-ano yung mga ahensya ng gobyerno o sektor ng ating lipunan na maaring magtulong-tulong para maisulong itong mga agenda ninyo? Malaki po talaga ang bahagi, for example, for youth and students ng National Youth Commission. And actually, we are very fortunate dahil si National Youth Commission ay meron pong tinatawag na Mental Health Hub. So meron din sila maibibigay sa atin, no, na tulong when it comes to mental health advocacy. Nandiyan din syempre, no, yung DOH. Dahil ang usapin na mental health ay isang public health issue. So kinakailangan talaga natin ang tulong ng DOH, hindi lang on technical matters, but also in specific specialized care. And of course, nandiyan din po yung tinatawag natin na Philippine Council for Mental Health. Okay. Ang nakakatuwa po dito, no, ay yung aking organisasyon ay parte po ng technical working groups ng Philippine Council for Mental Health. Kaya naman meron kaming opportunity, no, to raise the concerns of young people during the council technical working group meetings. And definitely, ang masaya po dito, no, ay pinakikinggan kami ng mga kasama natin, ng mga ahensya at iba't ibang organisasyon doon. Kaya naman yung ating mga concerns ay naisasama sa paggawa ng mga programa, paggawa ng mga framework, and even national guidelines. Okay. Well, you're part of Youth for Mental Health Coalition. May mga activities kayo regarding the Mental Health Week? Yes. So, bali actually po sa Friday, no, ay magtutungo ang Youth for Mental Health Coalition at ang opisina ni Senator Win Gatchalian sa PUP Manila para doon sa aming ginagawang rollout or education series, no, patungkol sa RA 12080. So, nandyan kami sa Friday for Tara Usap G, kung saan tayo mag-uusap lamang ng ating mga concerns patungkol sa mental health. And hopefully, no, also influence the administration, the school administration to actually work on your mental health systems in the school. And meron pa pong ibang installment this October and even November and December this year. So maliban po doon, meron din kami mga iba't ibang webinars, seminars, and hopefully roll out a training program, not just for the youth sector, but those
also who would want to actually know more about their mental health. Mahalaga talaga ang papel ng eskwelahan, at sabi mo nga, ganun din ang ating pamilya at yung mga relationships that we build. Now, lumalabas itong tanong na ito kasi yung ibang mga from past generations, if we compare yung issue ng mental health sa mga iba't ibang henerasyon, talagang ito ay mas lumalabas sa generation na ito. Ano ba ang inyong nakikita sa pag-aaral ninyo? Actually po, dahil siguro ito na malaking bagay na sa batas, no, yung RA 11036 ng 2018. So most likely, dahil ang henerasyon na to ay mas aware na about sa mental health nila at meron na rin mga patakaran, meron ng mga proseso, sistema, no, na pwedeng puntahan at pwede rin na hingan ng tulong, kaya mas marami na ngayon ang mga kabataan na merong pagtanaw at pagbibigay ng pagpapahalaga sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Well, maraming mga aktibidad ang nakalatag para sa Mental Health Week. Ito sa Oktubre ito. At sa ating mga manonood, tayo po ay makiisa rito dahil ito po ay isang mahalagang issue, lalo at partikular sa ating pong sektor ng mga kabataan. Thank you very much, Aliana, sa pagsama sa amin dito sa ating programa. Si Aliana Lagasca, Council Member po ng NAPSI Youth and Student Sectoral Council. At malugod po kami nagpapasalamat sa inyong suporta. Hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating po yan na Webes at samahan ninyo kami. Ito, Aliana, sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.